Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking tutorial video ngayon ay para sa mga taxpayers na ang line of business ay TNVS. Ituturo ko kung paano mag-file ng quarterly percentage tax and quarterly income tax for the first quarter 2026. Meron akong sample earnings ng isang Grab driver operator. For the month of January, ang kanyang total gross earnings ay 74,753. For the month of February, 65,362. For the month of March, 67,177. Itong gross revenues ay mayroong service invoice dahil every day ay merong biyahe except for coding or rest day ng driver. So, every day, kung wala namang humingi ng service invoice na pasahero, yung total earnings for the day ng driver, pwedeng yun na ang resibuhan at i-record sa cash receipts journal. Meron akong other videos para sa recording ng cash receipts. So, panoorin nyo na lang. Ang ating tax rate for TNVS ay 3%. Ang gagamitin nating form ay 2551Q version 2018. Ang start of filing for the first quarter, ang start date natin ay April 1, 2026. Ang deadline ay April 25, 2026. Eto, take note ha, ang return period kapag nagbabayad tayo ng ating percentage tax ay March 31, 2026 kasi yun yung last day of the quarter. Sa pag-file naman ng ating quarterly income tax return, ang gagamitin naman nating form ay EBIR Form 1701 version 2018. Ang deadline of filing ay May 15, 2026. Kung ikaw ay BMBE registered taxpayer, mag-file lang ng 0 sa quarterly percentage tax. Then, sa annual income tax return, doon mag-itemize ng mga expenses. Dito na tayo sa pag-file ng quarterly percentage tax and income tax. Kung ikaw ay nag-register ngayong 2026 lang at first time mong mag-file ng quarterly percentage tax and income tax, dapat mag-download ka muna ng BIR forms version 7.9.5.0. Saan makikita yan? Yan ay makikita sa website ng BIR. Dito sa www.bir.gov.ph home. Hanapin ang e-services. Then, eto siya, pangatlo siya. EBIR Forms, Electronic Bureau of Internal Revenue Forms or EBIR Forms. Sundan lang yung installation guide at i-download at install itong offline EBIR Forms Package version 7.9.0. Pagkatapos mag-install, magkakaroon ka ng shortcut sa iyong desktop. Hindi pala ito compatible sa MacBook. Kaya may mga clients ako na nagpa-file kahit meron silang laptop. Pero hindi naman compatible sa MacBook. So, nag-a-accept din ako ng filing service. Then, i-click itong icon ng BIR Forms. I-encode ang taxpayer profile. Yan ay makikita sa BIR Form 2303, Certificate of Registration sa Bureau of Internal Revenue. For demonstration purposes, i-encode ko lang yung
00 lang muna natin para hindi na ako mag-edit. Okay. I-enter ang tax identification number, RDO code, line of business, DNVS, taxpayer's name, yung registered name, ang format ay last name, first name, middle name, kung paano isinulat sa Certificate of Registration, registered address, zip code, telephone number, and email address. Then, dito sa list of forms, select 2551Q version 2018. Then, click fill up. Pag first time mo palang gagawa ng EBIR forms, may verification or confirmation ng email and tax identification number. Sa akin ngayon, hindi na siya mag-confirm dahil dati na siyang naka-encode ang aking taxpayer details. Ito na yung BIR form 2551Q. Tingnan nyo, January 2018 kasi effective January 2018 ang train law. Okay. Click calendar. Ang ating calendar year ngayon ay December 31, 2026. Kaya, ang quarter na ating i-file ay first quarter. Ang covered na buwan ay month of January, February, and March. Amended return? No. Kapag nakapag-file ka at merong mali doon sa una mong na-file, sa susunod mong filing ay amended return na. Kaya i-click itong yes. For now, wala pa naman. So, tick no. Background information of taxpayer. Automatic na yan. Dito tayo sa number 12, availing of tax relief under Special International Tax Treaty. No. Then, number 13, ang gagamitin natin ay graduated rates. Kapag ang TNVS operator ay hindi pa naka-receive ng kanyang Certificate of Public Convenience, pwede siyang mag-opt ng 8%. Pero kung meron ng CPC, Graduated Income Tax Rate on Net Taxable Income na ang gagamitin. So, sa ngayon, ang assumption natin na ang TNVS na ito ay mayroon ng Certificate of Public Convenience. Dito tayo sa page 2. Ang ETC na gagamitin ay PT040. Okay, balik tayo dun sa sales natin. Excuse me. 207,292. 207,292. Okay. Okay. Check natin sa page 1. Ang ating tax due ay 6,218 and 76 centavos. Okay, click save. Okay, click validate. Validation successful. Then submit final copy. Click OK. Minsan, hindi mo dumadating yung tax return receipt confirmation. So, para sure tayo na meron tayong pinanghahawakan na nakapag-file tayo, pwedeng mag-print screen. Pwede itong gamitin kapag nag-follow up sa BIR.
Okay. Click okay. Then pwede nang magbayad. Pwedeng magbayad through Maya, Imoy EGPH. Ako, nagbabayad ako sa Union Bank. Kung meron kayong Land Bank, pwede ding magbayad sa Land Bank Linkbis. Okay. Kung meron kang printer, pwede nang mag-print ka agad. Pag wala, pwede munang mag-print. Microsoft to PDF. Print. Then save to 551Q. First quarter 2026. Page 1. Print din yung page 2 kasi nandoon yung earnings. Hindi pwedeng page 1 lang ha. Hindi tatanggapin ng bangko. Kapag magbabayad sa bangko, kailangang may tax return receipt confirmation. Tsaka 3 sets nito ng 2551Q. Pwedeng magbayad hanggang Monday kasi ang April 25 ay nag-fall sa Saturday. So, on the next banking day, pwede. Dahil pwede namang magbayad online, so pwede kayong magbayad sa Saturday. Tapos na tayo mag-file ng 2551Q, balik na sa main screen. Dito na tayo sa 1701Q. Okay. Balik muna ako dito sa aking worksheet. 'Di ba, nabanggit ko yung BMBE. Okay. Pwede kayong mag-apply ng Barangay Micro Business Enterprise. Punta lang kayo sa website naman ng BMBE. At mag-register ng inyong business. Gamit lang yung inyong DTI certificate yon. Sundan nyo na lang yung guide. Meron na rin akong tutorial video para dyan. Kapag BMBE na, hindi ka na required magbayad ng income tax. Exempted na sa income tax. Yun yung privilege or benefit ng isang BMBE taxpayer. After mag-apply ng BMBE certificate online sa DTI, dalhin ang BMBE certificate sa Bureau of Internal Revenue para ma-update yung tax incentive. So, exempted sa income tax for 2 years ang isang BMBE registered taxpayer. Hindi siya magbabayad ng income tax pero kailangang mag-file ng income tax return annually and quarterly. So, kung meron kang 1701Q sa inyong certificate of registration, to be safe, just file 0. Okay. Mag-file tayo ng 1701Q for the first quarter. Then, single proprietor. Ang ATC natin ay business income, graduated IT rates. Ang birthday, o birth date ng taxpayer. Kunyari, ang birthday niya ay April 10, 1979. Okay. Claiming foreign tax credits, no. Dito sa 1701Q, number 16, automatic na siya na graduated rates per tax table page 2. Kailangang mag-choose ng method of deduction in item 16A. So, ang dalawang method natin for deduction, itemized deduction and optional standard deduction. Kapag BMBE registered taxpayer, ang method of deduction ay itemized deduction. Yan ay gagawin na ang itemized deduction sa annual.
Kung ayaw mo naman na mag-BMBE dahil ayaw mong gumawa ng financial statements, pwede kang mag-opt ng optional standard deduction. Okay, pakita ko yung optional standard deduction. Kapag optional standard deduction, ganito siya. Enter mo lang yung sales, 207,292. Automatic na siya na mag-compute. So, dito sa number 45, total taxable income or loss to date, 124,375. Ang ating exemption based on net taxable income ay 250. So, for the first quarter, exempted yung taxpayer kapag nag-opt siya ng optional standard deduction. Okay. What if naman na ang taxpayer ay register sa Barangay Micro Business Enterprise or BMBE? Okay. Ang gagamiting method of deduction ay itemized deduction. Teka, sandali. Kapag itemized deduction naman, kahit hindi mo lalagyan ng cost of sales at saka allowable itemized deductions, kasi gagamitin naman natin itong mga allowable deductions natin, mga expenses natin sa annual. So, mag-file lang ako ng 0. Walang babayaran. Ito yung tinatawag na zero filing lang sa 1701Q. Click save. If your intention is to make an amended return, click tick amended return to yes before hitting save or final copy or submit final copy. Kasi doon sa aking 1701Q ay meron na akong na-file. So, for example na lang na nakapag-file na ako. So, tick ko tong amended return. Pero kapag hindi naman amended return, i-click lang tong no. Kung first time lang mag-file, hindi amended return. Sa akin, amended return na ito dahil sa dati kong example ay nakapag-file ako ng 1701Q. So, para may sample naman tayo ng amended return, i-tick ko na lang yung amended return. Click save. Yan, volume 1. Click validate. Validation successful. Submit final copy. Okay. Okay. Your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. Lagi yan. Click mo lang okay. Then, click again, submit final copy. Resending your tax return to EBRR forms online. Click okay. Submit successful. Mag-screenshot ulit. Ang importante kasi sa BIR ay meron tayong tax return receipt confirmation. Meron tayong proof of online filing. Kaya minsan sa BIR, nagiging stop filer or open case. Hindi nagre-reflect sa system na nakapag-file. So, na ang burden of proof ay nasa taxpayer para ipakita mo dun sa compliance section na nakapag-file ka. So, if ever na hindi dumating, meron tayong screenshot. Okay. Meron akong screenshot. Click OK. Then, mag-print na lang nitong 1701. 1701Q, first quarter 2026,
page 1. $17.01 Q first quarter 2026 page 2. Okay. Tapos na tayong mag-file ng quarterly percentage tax and quarterly income tax for taxpayers na ang line of business ay TNVS. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, don't forget to subscribe to my channel. Kung gusto nyo naman mag-avail ng aking filing service, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Kung gusto nyong mag-avail ng aking one-on-one consultation at one-on-one tutorial, pwede kayong mag-book sa akin ng appointment. Pwedeng online meeting through Google Meet or face-to-face. Basta dito lang sa Taguig. Thank you so much for supporting my channel. Please like and share my videos para marami pa tayong matutulungan na kapwa natin taxpayers. Bye!